Hindi bababa sa 6 na postal workers sa Ukraine ang patay matapos magpakawala ng mga missile ang Russia. May mga kilos protesta naman sa iba't ibang panig ng mundo na kumukondina sa karahasan sa giyera ng Israel at Hamas Group. Papasada na ang UB Express Overseas. Yan ang sigaw ng ilang nagkilos protesta sa Washington, D.C. sa Amerika sa gitna ng pagpapatuloy ng giyera sa pagitan ng Israel at Hamas Group. Ang mga taga New York City, ipinagdasal ng mga sibilyang Palestinian na naiipit sa pag-atake ng Israel sa Gaza. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free Palestine naman ang panawagan ng mga nagprotesta sa harap ng European Union headquarters sa Brussels, Belgium. Nagpahayag din ng suporta sa Palestine ng mga nasa iba pang European cities tulad ng Paris, France at London sa United Kingdom. Meron ding mga pagtitipong sumusuporta naman sa Israel, gaya ng isang grupo sa London na pinapanawagan ng pagpapakawala sa mga hinostage ng Hamas. Suportado naman ng Jewish community sa New Jersey sa Amerika ang pagpuksa ng Israel sa Hamas Group. Sa Berlin, Germany naman, kinondena ang karahasan sa mga Jewish at Israeli community. Istruktura na lang ang natira sa isang postal center sa Kharkiv sa Ukraine matapos ang missile attack ng Russia nung Sabado. May malaking butas sa bubong at nagtumbahan ng mga postal card na pinaglalagyan ng mga parcel. Ayon sa mga opisyal sa Ukraine, hindi bababa sa 6 na postal worker ang patay. Nasa 14 naman ang sugatan. Sabi ng isang pulis sa Kharkiv, hindi na nakalikas sa mga manggagawa dahil segundo lang ang pagitan ng warning siren at missile attack. Hindi pa nililinaw ng Russia o Ukraine kung bakit tinarget ang postal center. Ang Kharkiv ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Ukraine at isa sa mga lugar na sentro ng pag-atake ng Russia nang lusubin nilang Ukraine noong February 2022. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.